galing-galingan. Kaya insiguridad dito kay Rodante Marcoleta. Yan. Tito Soto, tatakbo sa Supreme Court kung sakaling maipapasa ang pagbabago sa rules ng Senado. BBM, walang pake sa negative rating. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Ito po si Badong Aratilis nagsasabi sa inyo na pindot na. Okay, pag-usapan na po natin, no? Alam niyo po, ito po ay pinakamababang rating na ni BBM dito po sa SWS. At ang tugon po ng palasyo dito po sa mababang rating, Marcos Jr. hindi umano nababahala sa makasaysayang pagbagsak ng kanyang SWS Net Satisfaction Survey rating. He is not bothered. Yan po ang deklarasyon ng kanyang USEC ng PCO, si Antecler, no? Yan, matindi po ito. Kung ikaw po ay bumaba na ng record-breaking na negative, siya lang po ang tanging pangulo na nagne-negative ng ganyan. Kababa ang rating, no? Talagang wala na pong naniniwala, wala na pong kumbaga, yung taong bayan po, matatawag na nating isinusuka pag ganyan na po kataas ang negative rating ng ating Pangulo. Ibig sabihin, tapos maririnig mo pa to si Antecler na parang walang pake ang Pangulo kung mababa ang rating. Ayon pa kay Antecler, he is not bothered. Hindi raw siya nababahala dahil alam natin na sinasagad ng Pangulo ang pagtatrabaho, pero makakatulong ito para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mamamayan. Alam po ninyo, pag ganyan na po kabagsak yung rating, dapat iniisip ng palasyo, iniisip ng mga tauhan ni BBM, talagang seryosohin na po kasi halos isuka na ng mamamayang Pilipino tong si BBM. Kahit po sabihin nyo na trabaho ng trabaho, baka hindi naman tama yung tinatrabaho. Baka nagpapakapagod ang Pangulo. Nakita naman natin, totoo naman talaga, ikot ng ikot. Punta kung may nag-imbitang bansa. Katulad ngayon, nasa Japan. Pag may nag-imbita, hindi ba kasipagan yan? Lahat ng nag-imbita, wala pong hinindian. Ikot ng ikot. Ang tanong, epektibo ba yung ginagawa? Hindi po porket pagod ka, okay na. Halimbawa po, kung ikaw po ay PNP chief, halimbawa, tapos nagwalis ka maghapon sa opisina sa Kampo Krami, mapapagod ka talaga. Pero ang tanong, epektibo ba yung pagwawalis mo? Epektibo ba yung pagwawalis mo sa iyong katungkulan? Yun yung sinasabi natin, ikot ng ikot. Makikita mo sila, may mga picture sila ni Boy Tokis Dizon, nagtuturo ng mga kanal, nagtuturo ng mga creek, nagtuturo ng mga bundok, nagtuturo ng mga turo ng turo. Nakakapagod po yun. Ang pagbiyahe po nakakapagod. Pero worth ba yung pinapagod? Di ba? Samantalang si Tatay Digong, bihira natin nakita na nagtuturo ng kung ano-ano. Umiikot si Tatay Digong pag meron ng inauguration na ng pinagawang tulay, inauguration na ng pinagawang skyway, inauguration na ng pinagawang highway. Eto, wala namang pinagagawa, turo lang ng turo. Nakakapagod po yun. Nagdudurog ng bato. Tumitingin ng mga nagigibang mga bundok. Hindi po ito usapin ng natutulog ba ang Pangulo o hindi natutulog, napapagod ba ang Pangulo o hindi napapagod. Gaano ka-effective yung ginagawa ng Pangulo sa mamamayan niya? Wala nag-iisip sa inyo? Kung negative 15, baka hindi na effective lahat ng ginagawa nyo.
Palit ng tao, palit ng tao. Putya, negative pa rin. Nilagay si Recto, lalo nag-negative. May tagapagtanggol na si Anticler, negative lalo. Hindi po sapat na masipag ang tao, dapat epektibo ang kanyang ginagawa. Meron ba talaga kayong mga meeting ng mga sekretary? Mas importante po yun, yung pinupush mo yung mga sekretary. Kasi ayon po kay VP Sara, nung siya po ay cabinet secretary pa, kanya-kanya lang sila ng trabaho eh. Wala talaga yung mga regular na meeting, mga ilang beses lang daw eh. Ano na nga yung sabi ni Vice President Sara Duterte? Hindi marunong magpresidente. Ikot ng ikot, turo ng turo. Ismid ng ismid. Alam nyo kung saan magaling talaga si BBM? Sa kampanya. Kaya hanggang ngayon nangangampanya. Hanggang ngayon kumakaway sa mga taong hindi nga tumitingin sa kanya. Kaya naroon dahil naghangad na mabigyan ng ayuda. Okay. Eto po. Sabi po ni Janet Garin, House not seriously discussing charter change. Hindi raw po seryoso ang usapan sa charter change sa House of Representatives. Ito lang masasabi ko sa iyo, Garin. Wala kaming pakialam. Seryosohin nyo man yan o hindi, ang importante, pati yung minority sa Senado nagsabi na hindi sila papayag na magkaroon ng charter change bago ang eleksyon. Hindi sila papayag na no election. Hindi sila papayag na term extension. Akala nila nanalo sila eh. Alam ko na ngayon kung bakit naghinanakit yung mga nag-walk out eh. Masama na yung loob nila nung na-realize nila, teka muna, parang naisahan tayo ng majority ah. parang yung kagustuhan nila. Ang gusto ng majority, matuloy yung 2028 election. Si Tito Soto, si Lacson, umamin na merong mga meeting para magkaroon ng tsa-tsa. Pero dahil sa expose ni Manang Amy, akala nila nanalo sila kasi inatras niya Amy. Pero hindi nila alam, tandaan-tanda ng tao, yung galit ni Subiri, yung galit ni Kiko Pangilinan na hindi sila naniniwala na dapat magkaroon ng term extension. At panghahawakan ng mga tao yan. Panghawakan. Kaya Garin, seryoso man kayo o hindi, wala kaming pake. Yun lang masasabi namin. Okay. Isa-isahin na natin. Narito na tayo, no? Isa-isahin na po natin tong alam sa totoo, marami po eh. May sinabi kasi to si Erwin Tulfo. Teka, anuin ko lang unahin na natin tong sinabi ni Erwin Tulfo. Yan. Ayon kay Erwin Tulfo, dinamay na ang 16 non-lawyers sa Senado, voluntaryong pinagtanggol ang kanilang damdamin matapos ang pahayag ni Senator Marcoleta. Di ba? Ang ganda pala ng layunin ni Erwin Tulfo, no? Ipagtanggol yung 16 na hindi lawyers, mga non-lawyers. Di ba? Ang ganda, no? Tagapagtanggol, sabi pa ni Erwin Tulfo, do you think sina Camille, Mark Villar, hindi tinamaan? Tignan niyo naman. No? Sina Bongo, Robin Padilla, hindi tinamaan? Jinggoy, Joel Villanueva,
16 of us are not lawyers. Ah. Ito ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Sabi kasi ni Marcoleta, kung wala tayong legal background, mahirap. Ah. You're attacking the individual, yung kanyang character or what. You should attack yung kanyang issue. Yan po ang sagutan nito ni Erwin Tulfo eh. Pero idinadamay mo na ngayon, yung mga, lalo na yung majority. Sino yung dinadamay niya? Hindi ba nasasaktan daw yung magkapatid na Bilyar? Hindi ba raw nasasaktan yung si Robin Padilla, si Bongo, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva? Hindi ba raw sila nasasaktan? Eh pare-pareho sila non-lawyer. Okay. Hindi. Hindi sila nasasaktan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sila insecure katulad nyo ni Risa Ontiveros eh. Pag ako ba sinabihan, hindi ka naman lawyer eh. Hindi ako lawyer, tama. Bakit ka masasaktan? Kung wala akong background sa law, kung hindi ako lawyer. Pero senador ako. Oh. Bakit ka masasaktan? Eh, totoo naman yung sinasabi ni Marcoleta. Wala kasi kayong background sa law. Kaya hindi nyo maintindihan na pwedeng yung pagpapasya ng plenary, rules kayo ng rules eh. Eh pwede nga baguhin ng plenary yung rules. Yung sinasabi nyo, ipinasa na sa, anong ibig nyo sabihin? Huwag na natin pag-usapan. Wala pa nga committee on rules, wala pa nga majority floor leader. Ano ibig nyo sabihin? Hanggat walang majority floor leader, hindi kayo pwedeng mag-usap ng rules? Pwede. Mas mataas ang plenary kaysa sa mga committee. Very basic yan. Yan yung sinasabi ni Marcoleta na wala kasi kayong background sa law. O tanong, bakit po kayo nagalit at dalawa lang kayo nagalit ni Risa Ontiveros? Kasi kayong dalawa lang yung insecure. Eh bakit kayo na-insecure? Kung talaga namang wala kayong background sa law. Kaya kayo na-insecure kasi naggagaling-galingan kayo. Gusto nyong i-project, akala ninyo magaling kayo. Sa'yo nang galing yun. Yung sometimes we have to bend the law. Saan ka nakakita ng salitang ganun? Kaya inuulit-ulit ni Marcoleta yan sa pagmumukha mo. At tuwing inuulit niya yan, kuwang-kuha ni Marcoleta kung paano kayo galitin eh. At nagwawala kayo at kung ano-ano na sinasabi nyo, hindi nyo na kontrolado ang sarili. Maaaring sinasadya nga ni Marcoleta na galitin kayo eh. Dahil pag kayo nagalit, nawawala kayo sa huwisyo. Yan po ang tanda. Alam nyo po, maraming mga tao, si Miriam Defensor Santiago, kahit galit na galit, alam niya pa rin yung sinasabi niya. Si Badong, kahit na galit, alam ko pa rin ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing magkasintalino kami. Nagbibigay lang ako ng halimbawa sa inyo. Eh kayo pag nagalit na kayo, wala na kayo sa huwisyo. O ngayon, nahimasmasan na kayo, dinamay mo pa yung iba. Bakit hindi pumapalag yung magkapatid ni Bilyar sa sinabi ni Marcoleta? Bakit hindi pumapalag si Robin at si Bongo? Simple lang. Bakit kayo lang ang pumapalag? Kasi naggagaling-galingan kayo. Yun yung keyword dun eh. Bakit si Lito Lapid hindi naman pumapalag? Hindi naman naggagaling-galingan si Lito Lapid eh. Bakit si Robin Padilla at si Bongo hindi pumapalag? Kasi number 1 sila nung tumakbo sa eleksyon. Number 1.
Bakit hindi sila pumapalag? Kasi si Bongo alam niyang ilagay ang sarili niya. Nakakita siya ng tunay na matatalinong tao. Tignan niyo bakit simple lang si Bongo kahit na nagna-number 1. Alam niya, nakaranas siya, nakasama siya ng matatalinong tao katulad ni Tatay Digong. Hindi po siya nagmamagaling. Sinusuri natin na bakit sila nanggagalaiti. Kaya kayo nanggagalaiti dahil pinoproject ninyo na mahusay kayo, tapos isang salita lang ni Marcoleta, kaya na kayong mawala sa wisyo. Bakit? Sinabihan lang kayo na wala kayong background sa law. Ano ngayon kung walang background sa law? Senador kayo. Si Robin Padilla at si Bongo, sa tingin nyo may insecure sa inyo? Number 1 sila sa botohan? Si Bongo hindi yan may insecure. Alam niyang ilagay ang sarili niya dahil nakasama niyang matagal si Tatay Digong. Alam niya, kaya niyang maglingkod sa tao nang hindi nagmamagaling. Kayo, kinakailangan niyong mag-project na magaling kayo. Si Bongo hindi niya kinakailangan. Ang kinakailangan ni Bongo, magserbisyo. Hindi siya nagpapagalingan. Bakit? Nakita niya, nakasama niya si Tatay Digong. Isa sa pinakahenyong politiko sa buong mundo. Maniwala man kayo o hindi. Pag ikaw naranasan mo ng makakita ng tunay na magagaling at tunay na matatalino, hindi mo ipangangalandakan na magaling ka. Kaya ganyan yung attitude ni Bongo. Serbisyo lang ng serbisyo. Kasi hindi naman siya pwedeng makipagmagalingan. Kayo, nakikipagmagalingan kayo. Pagpapakita yan ng inseguridad. Hindi naman talaga kayo magaling. Si Robin Padilla, bakit may insecure sa inyo? Box office king yan. Kumikita pelikula niyan. Walang inseguridad yan dahil naranasan niya na maging pinakasikat na artista. Tanong ko sa iyo, Erwin Tulfo, naranasan mo ba na ikaw ang ituring na pinakamagaling na broadcaster? Naging kahilera mo ba si Mike Enriquez? Inihihilera ka ba kay Mike Enriquez, Noli De Castro, Ted Pailon? Hindi naman eh. Samantalang si Robin Padilla, sa usapin ng box office, naranasan niya na. Sa usapin ng best actor, malamang nag-best actor na yan. Sa pagiging artista niya, narating niya siya yung isa sa pinakamagaling na artista. Box office king. Bakit sila may insecure? Yung magkapatid na bilyar, kinakailangan ba nila makipagmagalingan? Wala silang ka-inseguridad kasi bilyonaryo sila. Ulitin ko, may insecure ba yung magkapatid na bilyar? Bilyonaryo sila. Yun yung dahilan ng ano nyo eh. Hindi kayo naging kahit kailan sa larangan na pinasok ninyo, hindi kayo naging magaling, hindi kayo tinuring. Broadcaster ka. Naihilera ka ba kay Mike Enriquez, kay Ted Pailon, kay Corina Sanchez, kay Karen Davila nung ikaw ay broadcaster? Kay Noli De Castro? Diyan nagmumula yung inseguridad nyo. Tapos idadamay mo pa. Paano mo nalaman na sila ay nasaktan? Hindi sila masasaktan kasi hindi sila insecure. Kayo ni Risa Ontiveros nasasaktan lagi. Kasi naggagaling-galingan kayo. Hindi naman kayo talaga magaling. Alam nyo, sa totoo, si Miriam Defensor hindi naging Senate President yan.
Pero kakikitaan mo ba ng pagiging insiguridad yan? Bakit niya kinakailangan yung mga titulo na ganyan? Kung minority siya, babanat siya. Hindi siya mag-walk out. Magaling pala kayo, bakit hindi nyo kaya makipagdebate? Ngayon ko na-realize, itong minority group, punong-puno ng insiguridad. Yan, grupo kayo. Sino abogado sa inyo? Si Kiko Pangilinan? Si Kiko lang, no? Oh, yun lang ang abogado sa inyo. Kaya ang insiguridad nyo, ang taas. Hindi nyo kayang makipagdebate. Basic yan sa Senado. Sino sa mga dating senador? Panahon nila Joker Arroyo, nila Ginggona. Nagbabanatan niya mga yan. Pagalingan. May nag-walk out? Wala nag-walk out. Senador sila eh. Bakit kayo mag-walk out eh? Senador kayo. Magpapagalingan kami. Kung hindi nyo kayang makipagmagalingan, tumulad kayo kay Lito Lapid. Hindi siya nagmamarunong. Tahimik lang siya. Pag alas 4 na, tatakas na. Wala siyang problema. Bakit? Hindi siya nasasaktan. Bakit? Paano siya masasaktan? Hindi naman siya nagmamagaling. Hindi naman siya nakikipagpaligsahan. Diyan nagmumula yung insecurity nyo. Pareho kayo ni Hontiveros na mapagmagaling. Mana kayo sa amo ninyo, Tito Soto at Lacson. Ang tagal nilang inalagaan yung kanilang isang Marcoleta lang ang nag-expose sa inyong lahat. Alaga namang wala namang say yan si Tito Soto eh. Noong naging Senate President nga yan, naging katawa-tawa eh. Sa tagal na lang niya. Bakit kayo galit na galit? Sa lahat. Kasi hindi ninyo kaya na ipagpilitan yung mga sinasabi nyo. Risa Hontiveros. Halatang-halata na dati, index card. Eh dahil punang-puna na siya sa index card. Ngayon, di na. True text na lang. Magaling din eh. Ayon nga, sino ba yung si Guanzon yata nagsabi. O si Harry Roque. Dalawa sa dalawang chismoso na yan. Yan ba sa tingin nyo si Guanzon, kahit na ano sabihin nyo riyan, makakaramdam ng insiguridad yan? Si Harry Roque, kahit na anong banat nyo kay Harry Roque, hindi pa nga talaga kayo nababanatan ng gusto. Si Erwin, hindi ka pa nababanatan ng gusto. Pero si Harry Roque, ano ba mga pinagsasabi nyo kay Harry Roque? Ang dami. Baklambutan ding, kriminal, kahit na ano. Nasaktan ba? Yan ang pinakamatalino nyo, si Kiko Pangilinan. Kita nyo, insecure na insecure. Wala pang pumipigil sa kanya. Siya ang pinakamarami. Nagkwentahan nga kami kanina sa Birada. Sino lang ba nagsasalita sa minority? Si Cayetano lang tsaka si Marcoleta. Eh sa inyo, Tito Soto, Lacson, Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Kiko Pangilinan, si Hontiveros. Speech kayo ng speech. Tapos kayo pa magsasabi na curtailing your freedom of speech. Yung pinaka-leader ninyo, hindi kayang ipagtanggol sa debate yung gusto niyang palabasin. Kaya nagsulat na lang ng eto yung pahayag namin. Palpak pa. Bakit palpak? Pinigilan ba kayo na magsalita? Kayo ang pumigil sa sarili ninyo.
Alam po ninyo, yan yung sinasabi nating walang legal background, eh. Ako sabihan ako na, "Bobo ka, pangit mo Badong," kung ano man. Bakit ako masasaktan? Eh, alam kong hindi ako bobo. Eh, alam kong hindi ako pangit. Oh, may matalino kayo, si nakakampi si anong pangalan nun, yung pangit? Yan ang ugat ng inyong ikinagagalit kay Marcoleta. Si Marcoleta lamang ang nag-real talk sa inyo na hindi kayo bagay sa Senado. Hindi kayo pang senador. Si Robin Padilla, ano pagkakaiba? Si Robin Padilla, alam niya yung mga kahinaan niya. Si Lito Lapid, alam niya yung kahinaan niya. Anong ginagawa na lang ni Lito Lapid? Pinagtatawanan niyo ko? Uuwi ako ng maaga. Alam mo, Pinuno, malaki maitutulong mo kasi walkout sila na walkout, eh. Bumaliktad ka, kahit mag-walkout sila, may quorum pa rin. 'Di ba? Bida-bida ka ngayon. Kaya yung pinagtatanggol mo kunwari, kaya ka nagagalit, pinagtatanggol mo, hindi. Hindi mo kinakailangang ipagtanggol. Yung mga hinalimbawa mo, sila, yung magkapatid na bilyar, never ma-insecure yan mga yan kasi bilyonaryo sila. Meron ba namang bilyonaryo na insecure? Nakita nyo ba yung nanay nila, si Cynthia Villar? Kahit na ano lang suot, kahit na yung iba paganda ng paganda, pero dahil bilyonaryo si Villar, kahit na ano na lang ang itsura niya, hindi siya ma-insecure. Puta, ma-insecure pala kayo eh. Pag sinabihan kayo hindi abogado eh. Di wag kayo dyan. Kasi dapat, traditionally, ang Senado binubuo ng mga magagaling na abogado. Ngayon na lang naman yan, nung nakita na si Tito Soto, pwede pala maging Senate President ang isang komedyante. Doon na lang lahat ngayon, nag-ambisyon. 8th Division World Champion ako, magsesenador na rin ako. Ako broadcaster, magsesenador na rin ako. Eto, ni-real talk sila ni Amy Marcos. Parati kami sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Yung sila, yung majority, no? Ang totoo na wala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control nung hininto yung Blue Ribbon. Correct. Diyan nagsimula na mawalan na ng amor yung tao sa Senado. Alam na marami magnanakaw. Eto yung nagmamarunong na si Erwin Tulfo. Tignan mo yung kapatid mo, hindi siya nasasaktan. Ikaw lang ang nasaktan. Bakit masasaktan si Rap-Rap? Una, bilyonaryo siya. Ikalawa, siya ang isa sa pinagpipitaga ng vlogger. Kasi hindi mo narating yun eh. Hindi mo naabot yung mga naabot ng mga taong sinasabi mo dapat ma-insecure. Hindi sila na-insecure. Kaya hindi sila galit. Sa issue lang sila galit. Hindi sa sinabi ni Marcoleta. Totoo naman yung sinabi. Ako, hindi ako abogado pero never ako ma-insecure pagdating sa batas. Bakit naman ako ma-insecure sa inyo? May kaya akong gawin na hindi kaya ng mga abogado. Ipaliwanag yung mga batas na maiintindihan ng pangkaraniwan tao. Kaya nga narito pa ako eh, kahit na, putya, di ba? Bakit nag-ano pa rin yan si Badong? Nagpapaliwanag pa rin sa mga batas-batas. Okay. Ito po ang sinabi
ni Erwin Tulfo pa. Kalokohan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang. Another battle, minority to stand ground versus online voting. O, paano nga yun? Paano nyo tututulan? Mag-walk out uli kayo? Halimbawa sa Lunes, pinag-usapan uli yan. Mag-walk out uli kayo? Para hindi matuloy? Wala kayong sense of democracy. Kaya kayo kinakantsawan kasi kung abogado kayo, alam ng mga abogado na pag nagtalo-talo na, yung sinasabi ni na nasasaktan kayo, nire-railroad, pwede naman yun eh. Pwede namang, hindi ba pwede mag-motion na magbotohan na? Pwede. Sino lang ang hindi nakakaalam? Yung mga walang legal background. Kaya kayo ang nagpapatunay sa sinasabi ni Marcoleta. Kayong mga nasasaktan, sinasasaktan kayo eh. Hindi naman po sinabi na wag na tayo magbotohan eh. Pwede po yan na pagbotohan. Nagtatalo-talo kayo, nasa plenary kayo. Pag meron nag-motion na daanin nila lang to sa botohan, hindi, tapos may nag-second demotion, pwede ba yun? Pwede. Magbobotohan. Pero, eto ang nagtataka ko kay Kiko eh. Bakit hindi niya maintindihan, kaisa-isang abogado nyo, hindi pa maintindihan, na pwede kayong mag-object. Pwede kayong mag-object. Pag may objection, uunahin kayo. What's your objection? Mag-i-state kayo ng objection. Tapos mauuwi pa rin yan sa botohan. Hindi pwedeng nag-object kayo at hindi mareresolba. Ano yan? Pag ayaw ninyo, walang botohan? Hindi po. Ito ang sinabi ni Risa Ontiveros. Kaming mga senador ay dapat pumasok at magtrabaho. Yung walkout ba, bahagi yan ng trabaho? Paulit-ulit na lang tayo. Si Bato ba, bago magkaroon ng kaso sa ICC, absinero? Hindi naman eh. Tinutulak siya ng pagkakataon. Sabi nyo, lagi nyo sinasabi kay Bato, harapin niya na lang, harapin. Eh kayo nga, hindi nyo maharap yung Senado eh. Kayo nga eh, nag-walk out eh. Ano ang moral ascendancy nyo? Nasabihan si Bato na sumuko na. Eh kayo nga ayaw nyo sumuko eh. Debate pa lang to, ayaw nyo nang sumuko. Ayaw nyo nang magpailalim sa majority. Ayaw nyo nang magpailalim sa botohan. Yun ang demokrasya eh. Magtatalo tayo, magpapaliwanagan tayo, at the end of the day, kung hindi pa rin tayo nagkasundo, katulad na nagkasundo kayo na winidraw ni Amy Marcos, kung hindi kayo magkakasundo dito sa teleconferencing, mauuwi yan sa botohan. Yan pa lang hindi nyo na kayang tanggapin eh. Si Bato, alam nyo ba ang sinasabi nyo kay Bato? I-give up mo na yung kalayaan mo. Sumuko ka na sa dayuhan. Mabilis kayong magsalita ng ganun. Samantalang kayo, ayaw nyo magpailalim sa majority. Sa simpleng rules pa lang, hindi pa kayo tatanggalan ng kalayaan. Ikukulong ba kayo pag natalo kayo sa botohan? Hindi. Pag nasunod ba sila, makukulong kayo? Hindi. Kita nyo, wala pa kayong i-give up na kalayaan. Si Bato, pinipilit nyo, i-give up mo na yung kalayaan mo. Hanggang 90 anyos ka, makukulong ka sa ICC. Para matahimik lang yung yung mga amo namin na yun yung sinasabi natin eh. Gusto nyong i-give up ni Bato yung kanyang kalayaan
para lang masabi na susunod siya sa batas. Pero kayo, matatalo lang kayo sa simpleng rules ng Senado, ayaw nyo pa. Okay. Sabi ni Rizon Tiberos, hindi pwedeng ikumpara itong video conferencing push ng Senate majority ngayon sa panawagan noong 2021 para payagan ang pagsali sa sesyon at committee hearings ni nooy Senator De Lima. Hindi talaga. Hindi talaga po pwede. Magkaibang tao, magkaibang sitwasyon. Pero ang point lang dyan, bakit nyo iniiba? Bakit yung pwede kay De Lima, hindi pwede kay Bato? Hindi raw pwedeng ikumpara yung panawagan nila na mag-teleconferencing si Laila De Lima noon kaysa ngayon kay Bato na mag-teleconferencing. Teka muna, pumayag na ba si Bato na mag-teleconferencing siya? Ang iniisip nyo kasi yung rules para kay Bato lang eh. Ano ngayon kung para kay Bato lang yun? Yung walkout nyo ba ay trabaho? Kasi dapat pumasok para magtrabaho. Walkout ba pagtatrabaho yan? Subukan kaya naming mag-walkout sa trabaho namin. Halimbawa, yung ginawa ni Mike Abe. Habang nagbo-broadcast siya, nag-walkout. Tinapon yung mic. Gawin ko kaya sa Birada Aguila yan. Ano sa tingin ninyo? Ang gagawin sa akin ng Birada Aguila. Last day ko na yun pag ginawa ko yun. Bakit kakaiba kayo? Nag-walkout kayo sa trabaho tapos bida pa kayo? Hindi po ubre ang ganyang utak. Kayo na nag-walkout, feeling nyo maganda pa yung ginawa nyo. Pag yung teacher, nagtuturo, nag-walkout siya dahil nag-rally. Yun, totoong may pinaglalaban. Nag-rally siya. Tinatatanggalin yung teacher na yun. Marami ng kaso na ganyan. Nag-walkout, sumama sa rally, tanggal. Napaka-privilege nyo namang mga senador. Nag-walkout kayo tapos kayo pa press con. Parang kayo pa inapi. Mali ang pag-walkout sa lahat ng bagay. Para saan yung walkout ninyo? Mag-walkout sa pabrika. Tanggal na yan. Pero kayo hindi. Napaka-privilege nyo. Okay. Punta tayo sa iba pang balita. Hindi porket walang legal background ay wala nang alam sa batas at sa patakaran ng Senado. O yun naman pala eh. Alam pala ninyo eh. Si Risa Ontiveros yan ha. Meron ka palang alam eh. Ulitin ko ha, sinabi niya. Kita nyo sakit na sakit kayo. Tapos na yan, kahapon pa yan. Hanggang ngayon nagpo-post kayo. Kayo ni Erwin Tulfo, post kayo ng post sa pag gina-justify ninyo kung bakit kayo nagalit. Dalawa lang naman kayo eh. Yung iba yung pinopost nila. Hindi porkit walang legal background ay wala nang alam sa batas at sa patakaran ng Senado. Dapat nakipagdebate kayo nung sinabihan kayo niyan na wala kayong legal background. Dapat sinabi mo yan. I take offense with the gentleman from Pampanga in saying
that we have no legal background, etc., etc. Dapat ganun yung ginawa mo. Saan ka nagsalita niyan? Saan ka nagsalita niyan? Sa post mo na lang. Sa X na lang. Sa Facebook na lang kayo. Yung mga walang kakayang makipagdebate, hindi po kayo nararapat maging senador. Alam nyo ba yun? O hindi nyo alam? Okay. Eto muna. Isang nasingit lang. Senator Risa Ontiveros emphasized the need for unity within the opposition bloc, saying consolidation behind a single presidential candidate is crucial to securing a fighting chance in 2028 national election. Alam nyo, Risa Ontiveros, yan ang pinakamalaking yung kaipokritohan. Pinakamalaking kaipokritohan yan. Bakit? Puchas, kiniklaim nyo pa rin na kayo ang oposisyon. Ang tunay na oposisyon, mga Duterte. Duterte and Duterte allies. Yan po ang tunay na oposisyon. Napakalaking kaipokritohan nyo. Na ituring nyo yung sarili nyo na kayo pa rin ang oposisyon. Sino ba ino-oppose nyo? Kailan kayo nag-oppose? Nag-oppose ba kayo sa gobyerno? Yun ang oposisyon eh. Trabaho ng oposisyon. Mali si Laila de Lima. Tama si Robin Padilla. Ang trabaho ng oposisyon, maghanap ng butas sa administrasyon. Kung aayon lang ang oposisyon sa administrasyon, bakit pa kayo mag-oposisyon? Kaya nga check and balance eh. Talagang natural na hanapan ng butas. Pucha, ito mulagat na mulagat yung mga kasalanan ng admin. Mulagat na mulagat sa atin eh. Paano hindi babagsak yung rating? Pinakamababang piso, pinakamalaking utang, pinakawalang napapagawang infrastructure. Akalain nyo ang pinagmamalaking infrastructure, meron pang ganito, hindi nagawa ni Duterte yan. Yung nagkaroon ng elevator, bubuwagin yung yung tinatawag na Mount Kamuning. Tapos naglagay ng elevator para makatawid. Yun na yun. Ang lakas nyo pa maloob na sabihin na hindi nagawa ni Duterte yan. Talagang hindi gagawin ni Duterte yan. Pangbanban lang yan eh. Kasalanan ni Duterte kung bakit mababa ang yung rating. Okay. Teleconference para sa absentee senators, di namin palulusutin. Sabi po ng napakatalinong si Erwin Tulfo. O yan sinasabihan na kita na napakatalino mo. Anong gagawin nyo? Kung majority ay gusto ng absentee teleconference para sa absentee senators, anong gagawin nyo? Mag-walk out? Araw-araw walk out? Yung pag-walk out nyo, yan yung pagpapakita na wala kayong kakayahang makipagdebate. Bakit mo ba pinagpipilitan yung debate para sa senador? Trabaho ba talaga nila magdebate? Opo. Yan lang po ang mga tao na binabayaran natin para magdebate. Ganun ba? Opo. Yung iba, teacher, bawal ka makipagdebate sa principal mo. Police, patrolman ka, bawal ka makipagdebate sa general, tanggal ka sa serbisyo. Ikaw ay lieutenant, bawal ka makipag-argumento, makipagdebate sa yung general. Kung ikaw ay AFP, tanggal ka sa serbisyo.
Ikaw ay ano, yung MMDA enforcer, bawal ka makipagtalo kay MMDA chairman, General Torre. Tanggal ka sa serbisyo. Senado lang po at saka mga congressman ang pinapayagan kayong magdebate. O kaya po, talagang ganyan. Debate kayo. Trabaho nyo yung magdebate. Trabaho nyo na hangaan kayo ng mga tao. Trabaho ninyo na mag-check and balance dito. Preskon ng preskon, wala po yung preskon na yan. Ang preskon, hindi po nyo kalaban yung mga press. Pag nagtanong ng masama yung press, baka tanggalin pa yan ng ng amo nilang oligarko di ba? Oh. Kita nyo si Eden lang yung Eden, ano na nga apelyido ng Eden na Net25, siya lang yung malakas na loob. Sa tingin nyo ba yung ibang press ayaw magtanong? Napipigilan lang sila dahil yung amo nila oligarko Ang oligarko kalaban ni Duterte. Alam niyo po, sana nagugustuhan niyo tong ginagawa natin, no? Na sinusuri natin tong malintik na to. Kung nagugustuhan niyo po, i-share niyo to sa inyong mga Facebook, etc. Yung mga ginagawa natin dito. Okay. PH to bring home 3.4 billion in investment sa Japan. Maniwala kayo. Okay. At siyempre, ito po ang sinabi ni Tito Soto. Senate Minority Leader Vicente Soto III said the minority bloc would seek the Supreme Court's intervention if the majority group succeeded in changing the Senate rules to allow electronic voting. Tama yan. Ganyan po talaga. Tama yan na yan, pag natalo kayo at hindi kayo makapayag, hindi yung mag-walk out kayo. Natalo kayo sa botohan, sa tingin nyo, mali yung majority, takbo kayo sa Supreme Court. Yan ang dapat nyong ginagawa, hindi nag-walk out. O at least natauhan si Tito Soto. Kahit papano Erwin Tulfo. Baka manawagan na naman kayo ng mga walkout. Ikaw, lalo na yung leader nila, si Sherwin Gatchalian. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong ng English.